So, syempre, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So pag-usapan nga natin mga banateros, muna etong dalawang mag-ina. Sinong mag-ina to? Walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros at ang kanyang ina, mukha. At ang kanyang ina na si Laila de Lima na kung grabe makadiin kay Pastor Apollo Kibuloy, akala mo naman ay guilty na si Pastor. Etong dalawang impacta na to, itong dalawang hipokrita na to na si Risa Hontiveros at Laila de Lima. Akala mo naman kung makapagsalita about kay Pastor, malinis kayong dalawa, malinis kayo, ha? Siguraduhin yung malinis kayo, alalahanin nyo, ha? Ano na ang mainstream media? Updated na ngayon lahat ng tao, ultimong batang nasa tiyan pa lang ng sinapupunan ng kanilang mga magulang, nagsisilpon na. Kaya bago sana kayo diin sa kapwa nyo Pilipino, tingnan-tingin din sa sarili, ha? May mga salamin ba kayo? Gusto nyo bilhan ko kayo tapos pukpok mo sa ulo mo? Hindi, so ito mga banateros, etong mag-ina na si Risa Hontiveros at Laila de Lima, ay grabe nga pong maidiin. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, nakakala mo naman, ay etong si Pastor ay guilty na sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin maipakitang ebidensya. Hanggang ngayon, hindi pa guilty si Pastor sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Yan ang dapat nyong malaman at lalong-lalo na kayong mag-ina kayo. O nga pala, naalala ko, di ba, de Lima, may may kaso ka na drug trafficking? Di ba? Di ba dati may isa kang, may pahayag ka dati na huwag ka munang husgahan, huwag ka munang batikusin kasi hindi ka pa naman guilty sa kasong yun nung mga panahon na hindi ka pa nakukulong at iniimbestigahan pa lang ang kaso mong drug trafficking. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka kay Pastor Apollo Kibuloy, akala mo napakalinis mong hindot ka? Ha? Saba? Pasensya na, baka sabihin nyo sobrang wala akong respeto sa mga kababaihan, sa mga magulang, hindi ho ganun. Sobrang taas ng respeto ko sa mga kababaihan, sa mga senior citizen, sa mga ating mga magulang. Pero kung ganyan naman din naman, nakatulad nila de Lima at Risa Hontiveros, pakyo kayong dalawa. Di ba may kaso ka pa na may petition ka pa sa Supreme Court, may drug trafficking ka pa. Tapos nung mga panahon na yon, todo makaawa ka sa mainstream media na wag ka kaagad husgahan dahil hindi ka pa guilty. Tapos ginagawa mo ngayon na hinayupak kang impactang mukha kang tiyanak, na mukha kang tikbalang, mukha kang sigbin, na mukha kang dapadapa. Dapadapa ay sa Tagalog ay ito, talampakan. Bisaya kasi yun salita namin yun dun sa Capiz, so dapadapa. Pag mukha kang dapadapa, mukha kang paa. Grabe, no? Ang kakapal ng mukha niyong dalawa, Risa at de Lima. Makapagsalito ko, alam mo. Akala mo naman kalilinis sa mga hayop. Kayo nga, may mga kaso din kayo, ha? Pero ako, nakakasyur ako, Senator Risa Hontiveros, sa darating na 2028, napagsampa pa lang ni VP Sara at pagkatapos niyang manumpa bilang presidente ng bansang Pilipinas, ay alam ko isa ka sa mga hihima sa rehas. At syempre, isama na natin din ang nanay mo na si Laila de Lima. Balik kulungan ka na namang punyeta ka. Kaya reunion ng mag-ina sa kulungan. Yan, okay yan. Doon kayo magchismisan. Oo, doon kayo magchismisan na dalawa, mga hayop kayo. Dati natatandaan ko pa itong si Laila de Lima. Ano pa ako nun? Hindi pa ako ata nagbablog nun or baka charity vlogger pa lang ako nun. Todo sa social media. Uy, wag niyo naman ako husgahan. Hindi pa naman ako guilty. I'm not guilty. Gumagunong-ganon siya. Puta na. Ngayon, ginagawa mo sa iba. Diba may kasabihan tayo, kung ayaw mong gawin sa yung hindot ka, wag mong gawin sa iba. Pero ayan mo, Laila de Lima, darating ang panahon at magiging presidente si VP Sara Duterte at baka maging vice president niya pa si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag kang mag-alala. Isa ka sa unang makukulong. Balik. Kulungan na naman si Saba Queen. Ang saya ng taong bayan nung pag nangyari. Itong dalawang to, si Risa, si de Lima, pag nakulong tong dalawang to, puta na pa. Ako dito sa Taguig, buong Taguig, magpapakain talaga ako. Oo, magpapakain ako. Ay puta na, gastos yun ang buong Taguig. O nagkamali yata ako, dami lawak-lawak ng Taguig, tapos magpapakain ako dito. Mukhang yung isang taon ko na, mukhang yung isang taon kong kinita sa pagbablog, ubos ha. O kita nyo, abono pa ako sa inyo mga hayop kayo. Hindi, ito mga banateros, puwera biro. Ito kasi itong dalawang to, todo post. Todo komento. Doon naman sa pagkukomento, wala naman tayong problema doon. Freedom of the speech nga, di ba? Ngayon kagustuhan natin, may freedom of the speech tayo. Pero, yung tipong ikaw nga, sandamakmak din yung kaso mo at kaya ka lang naman nakalaya dahil kay Marcos Jr. dahil gagamitin kang kasangkapan laban sa mga Duterte. Akala mo napakalinis mo kung makapagsalita ka kay Pastor. Yun yung punto doon mga banateros na kung makapagsalita ka
akala mo ikaw malinis ka? 'Di ba? Eh, una-una, di hamak na mas malinis pa sa'yo si Pastor dahil ikaw naging guilty ka. Guilty ka sa kasong drug trafficking at iba pang mga kaso na ipinataw sa'yo. Bakit ka malaya ngayon? Dahil kuto ka. Isa ka sa mga kuto ni Marcos Jr. Kaya wag mo kaming daanin sa mga ganyan mo, ha? Kung palinisan lang ang usapan, talagang million times, trillion times, billion times ang linis sa'yo ni Pastor. Ikaw naging guilty ka, naging convicted ka. Si Pastor, hindi. Oy, Risa Ontiveros, yung sinabi kong guilty si Dilima, pakipukpok nga sa ulo ng nanay mo. Tanginan tong dalawang mag-ina na to, no? Salot sa lipunan ng puta, simulat sa pool, hanggang ngayon, salot pa rin. Tangina, tatandaan nyo na, mga salot pa kayo sa pool. Di ba kayo nagsasawa sa ganyang karakter nyo? Na halos ni minsan hindi natuwa sa inyong taong bayan? Eh kaya, una-una, mapunta tayo sa Risa. Eh kaya ka lang naman nanalo sa pagiging senador mo, sa ilang ulit na takbo mo. Sabi mo nga, pinagmalaki mo pa nga sa ibang event yan, na 3 beses kang tumakbo sa pagkasenador, 2 dun talo. At kaya ka nanalo sa pangatlong beses dahil tinulungan ka ng mga tiga Mindanao, ng mga tiga Davao, at syempre ng mga Duterte, at baka isa pa nga doon ang KOJC, baka isa pa nga sila sa mga bumoto sa'yo. Tapos kung makaganyan kang hinayupak ka, akala mo naman napakalinis mo. Eh, kamusta yung kaso mo sa PhilHealth? Ha? Kamusta yon? Dati patrato tricycle ka lang, ngayon naka-helicopter ka na. Ang tindi nitong mga to, no? Oo, tagal na nilang salot sa lipunan, tapos hanggang ngayon salot pa rin sila. Walang pagbabago mo. Hindi, sa totoo lang, ang dami ni si Laila de Lima, simulat sa pool ganyan na to. At alam din naman natin kung bakit nakalaya yan. Nakalaya yan kasi nga, si Marcos Jr. gagamitin sila laban kay Vice President Sara Duterte. At kitang-kita naman natin ngayon. At huwag ka, pinalaya na sa kasong drug trafficking, ang malapit pa dyan, ipinanalo pa sa Congress. Kasi nga, sila ang isa sa mga kasangkapan. Kasi nga, etong si Sister Raul Manuel na dugyot na baklusi, ay hindi rin kaya. Doon kita mo, lagi silang laglag, diba? So ngayon, napaisip-isip nila na medyo magaling-galing naman si Laila de Lima kaysa kay Raul Manuel. What if na palayain natin si Laila de Lima laban kay BP Sara? Pero excited talaga ako pag makulong tong mag-ina na to. Sarap, ang sarap sa pakiramdam talaga. O ngayon, happy kayo dahil ganyan. Pero alam naman na namin na darating ang panahon na balik kulungan na naman kayong dalawa. At yan ang aabangan namin, Laila de Lima. Ha? Ulitin ko, mas trillion times pang malinis sa'yo si Pastor. Ha? Huwag kang mag-assume, huwag kang mag-inaso. Ha? Ikaw naging guilty ka. Si Pastor hindi naging guilty yan sa kaso niya hanggang ngayon, 'di ba? Kaya nga natatakot sila na makalaya si Pastor. Kaya nga inaano na nila yan, gusto nila ipakuha sa mga Amerikano. Kasi nga kapag nakalaya si Pastor, grabe ang impact niyan sa taong bayan. Isa sa mga talagang lehitimong mas makakatulong kay Vice President Sara Duterte pagdating sa kampanya. Grabe ang impluwensya ni Pastor ngayon sa taong bayan. O ngayon, bakit, Jay? O baka sakaling tanungin mo ko, Laila de Lima, no? Tumatanggap naman ako ng tanong ng pangit. O bakit malakas ang impluwensya ni Pastor? Si Pastor lamang ang nagbunyag, kauna-unahang nagbunyag ng kademonyohang kahayupan, kaanimalan, kahudasan ni Marcos Jr. sa kaban ng bayan at sa bawat Pilipino. Si Pastor ang kauna-unahang gumawa niyan. Si Pastor ang kauna-unahang gumawa niyan hanggang ngayon hindi bumabaliktad. No, hanggang ngayon ganyan pa rin. Kaya kung ako man sa inyo na mga tumutulig sa kay Pastor, at kung bagay yung iba naman sa totoo lang naman yung mga nagiging haters ngayon ni Pastor, ayun yung mga trolls, yun yung mga bayaran o mga binabayaran ng gobyerno para lang sirain si Pastor. Kasi nga matindi galit ni Marcos diyan gawa ng talagang yung lahat ng sinabi ni Pastor noon ay nagkakatotoo na ngayon. Pero tindi lang ng kahayupan ni Marcos Jr., no? Biruin mo sandamakmak ang naitulong ni Pastor at ng KOJC sa pangangampanya ni Bongbong Marcos noong 2022. Pero anong binalik sa kanya? Hindi naman naghahangad No, hindi naman naghahangad si Pastor ng, oy, ako ang tumulong sa'yo nung kandidato, suportahan mo ako, pondohan mo ako. Simulat sa pool, walang nakukuhang pondo ang KOJC galing sa gobyerno. Sarili nilang pera lahat yan. Kung ano man yung nakikita mong maganda, kung ano man yung gamit nila doon, kung ano man yung pag-aari-arian nila doon o pagmamay-ari nila na makikita mo na mamamangha ka lahat dyan sa pinaghirapan nila yan. Ni pisong duling walang galing sa gobyerno dyan. Kaya ngayon nga yung pinakamaganda doon na sinayang ni Bongbong Marcos na nagkaroon siya ng kaibigan na isang Pastor Apollo Kibuloy na sinayang niya. Hindi niya lang sinayang, hinudas niya pa, 'di ba? Grabe pang huhudas niya kay Pastor. At hindi lang kay Pastor, marami sa Duterte, kay Chavit, sa iba pa at sa lalot sa lahat ng mga Pilipino na hinudas ni BBM. Sobra pang huhudas ni Marcos Jr. kay Pastor. Grabe yung itinulong, grabe yung sakripisyo. Talagang nagbubukod tanging SMNA lamang ang nagbigay ng platform nung pangangandidato ni Marcos Jr. noon. Lahat 'yan, 'di ba? Kalaban 'yan.
ni Marcos Jr., yung GMA, yung ABS-CBN, at iba pang mga network. Pero ang SMNI lamang ang nagbukas para lang marinig ng taong bayan yung mga plataforma ni Marcos Jr. na dumating tayo sa punto ngayon na lahat yun ay walang kwenta. So hindi naman sinuportahan niya ni Pastor dahil mahal niya or gusto niya ang mga Marcos. Ang kaya niya sinuportahan niya is dahil pa rin syempre kay Vice President Sara Duterte dahil magka-tandem, kaya alangan naman na itsapwerahin ni Pastor etong si Marcos. Syempre tinulungan niya. Doon pa nga sa mga narinig nating kwento, pagpasok nga doon ni Marcos Jr. dyan sa compound ng KOJC, sobrang mangang-manga ang gago. Oo, na paano daw nagawa ni Pastor yung bakit daw walang mga wire, bakit daw yung mga bulaklak para daw mga plastic, bakit daw sobrang bango sa bungad pa lang sa gate, ano ba daw yung ginawa, bakit sobrang linis, bakit may mga ganitong technology, bakit ang Kingdom kayang pailawin ng buong Davao, anong klaseng technology yun nasa ilalim ng Kingdom na yun, anong gaano kalaking generator yun na buong Davao kapag nawalan ng kuryente is kayang-kaya nilang pailawin, kayang-kaya nilang pailawan. So mangang-manga si Marcos Jr. dyan. Kaya nga gustong kunin ng iba yan diba? Kaya nga gusto ng kunin ng iba yan. Diba? Kung matatandaan nyo, may kinuwento ko sa inyo dati na mag-asawa, nasa helicopter. Oo, nandun sa helicopter habang nagpupulburon dun sa helicopter kasi nga doon safe. Doon kasi safe sa helicopter, sa hindi pa nalaglag ang mga hayop. Habang nakasakay sa helicopter, tinuturo daw ng babae, that's mine, gumaganong-ganong kasi nga sobrang ganda ang pag-aari ng KOJC. Pero huwag ka, hindi mapapasa inyo yan, itagaan nyo yan sa bato, hindi mapapasa inyo yan. Alam naman namin na takaw kayo dyan, takaw kayo, maraming takaw dyan, biruin mo ba naman, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na merong di hamak na mas malaki pa sa Araneta Coliseum na merong bangko na halos 70 plus thousand seater. So grabe kalaki. At isa ako sa mga nakapasok diyan. Nakita ko na yan. Sobrang ganda talaga. Ma-amaze ka. Ultimong yung carpet, hindi mo alam kung saan galing planeta yung carpet na yun. Hindi kaya si Pastor may tropang alien to. Hindi kasi napapaisip ka. Ako talaga napapaisip ako yung carpet, yung ibang mga nakikita ko sa loob ng KOJC, sa loob ng Kingdom. Mamamangha ka Parang first time mo makita sa tanang buhay mo yon. Ultimong mga kortina, yung CR, yung CR, kwarto ko Di awak na mas maganda pa yung CR kaysa dito sa kwarto ko, hayop Hindi ganun kasi, sobrang ganda kasi talaga. Kaya nga itong mga kurap sa gobyerno gustong maangkin ang Kingdom, ang Prayer Mountain, ang Glory Mountain. Kasi nga talagang grabe ang kung nabigyan lang talaga at hindi nadaya etong si Pastor nung 2025 senatorial election, talagang malalasap nating lahat yan. Kasi biruin nyo nakaka-amaze yun at talagang sobrang nakakatuwa na may ganun tayong isang senator, isang leader na biruin mo wala sila ni pisong duling na nakukuha sa pondo ng taong bayan or galing sa gobyerno, pero napaganda nila ng ganun kasi nga maayos yung namumuno. Tingnan mo ngayon, anong nangyayari? Ba't puro baha? Diba? Bakit puro baha? Bakit ang kaliwat kanan ng baha, kaliwat kanan ng problema ng Pilipinas, yung kuryente sobrang taas, yung tubig, isa pa yung tubig na yan. Grabe, baka nakakalimutan nyo, baka hindi nyo lang napapansin talagang doble na rin ang itinaas ng bill ng tubig, Oo. So ganyan mga banateros, kapag maganda kasi yung namumuno, talagang maganda yung kakalabasan, maganda yung magiging bunga. Pero pag bulok ang puno, kagaya ni Bongbong Marcos, at yung mga sanga niya, kagaya ng mag-inang Dilima at Risa Ontiveros, so tingnan nyo, di ba, bulok din ang nagiging bunga. Bulok ang puno, bulok ang sanga, nagiging bulok din ang bunga. Okay mga banateros, dito naman tayo mapatungkol sa tig 25 million na offer ni Martin Romualdez di umano sa mga ex-18 Brave Marine. Puta na, 25 million. Kung ako parang kakagating ko na yun Kaya hindi rin katakataka na bakit sinangayunan ng 4 na bumaliktad. Kasi biruin mo may 25 million ka na, madidismiss pa yung kaso mo, magiging safe pa yung buhay mo. Kasi yung natitirang ibang Marines na hanggang ngayon ay hindi pumayag sa tig 25 to 20 million na ino-offer sa kanila para lang bumaliktad, talagang delikado hanggang ngayon buhay nila. Tignan mo, kinulong agad sila, inaresto agad sila. Kaya hindi rin katakataka at medyo kapani-paniwala din talaga itong binabahagi ng 18 ex-Marine na ino-operan sila para lang bumaliktad. Tsaka sa totoo lang, yung 25 million na yan, barya na lang sa kanila yan. Bakit? Ilang trilyon ba ang nawawala sa pondo ng taong bayan? Ilang bilyon ba ang ninanakaw nila? Bilyon-bilyon. Babayaran mo yung 18 ex-Marine ng tigto 25 to 20 million, 20 million to 25 million, barya na lang yan. Manipis dyan kay Bossing Romualdez. Kaya nga ako, napapaisip-isip na rin akong bumaliktad.
Alam mo yun, mga ano, maranasan ko man lang sa isang taon na maging mayaman. Hindi ako mamumroblema ng ano eh. Hindi ako mamumroblema na, uy, bukas anong uulamin, saan ako kukuha ng pangulam, bayaran na naman sa kuryente, bayaran na naman sa tubig, saan ko na naman kaya kukunin yan? Alam mo yung mga ganon? Papasok yung mga bata sa eskwelahan, paano kaya yung baon nila? O, tigpi-50 muna kayo ha, mga anak. Kaya, paring Martin, baka naman, ako, mura lang ako. Pwede na sa akin siguro mga 15 million o nakalis ka ng nakalis ka ng 5 million. Sa akin 15 million lang. Makaahon-ahon man lang. Oo, parang hindi na ako mangupahan, ang hirap mangupahan. Oo, imbis na natutulog na lang ako, hapde ng tato ko. Pero hindi, nagbablog parang ako para lang kumeta ng pera. Oo, parang Martin. Kahit, sige, sabihin na natin 5 million na lang. Ayan natin, puta na, grabe na yung tawaran natin dito. Ewan ko na lang pag di ka pa nag-chat sa akin. Pero puking ina mo, sa'yo yung pera mo, sampal ko pa sa mukha mo yan. Di ko kailangan yan, ha? Karma pa rin yan, sa totoo lang, karma pa rin yan. Pera ng taong bayan yung buhay ang inilalaan ng bawat Pilipino para dyan sa pondo na yan, at lalo ngayon na may sakuna at bagyo, baha sa bansang Pilipinas at maraming mga landslide na mga nangyayari, maraming mga buhay ang nawawala dahil sa nangyayaring korupsyon, ay talagang kapag yan ay tinanggap mo yung pera na yan na galing sa korupsyon, tanga na karma yan. Ang hirap ng balik niyan, sobrang hirap ng balik niyan. At sa ito lang mga banateros, may post po ako. Hindi ko lang alam kung sumang-ayon po kayo doon sa post ko. Kasi nag-post po ako mapatungkol po doon sa muka or kung sino yung apat na 18 ex-marine kabilan sa 18 ex-marine na bumaliktad. So pinost ko doon mga banateros na dapat ba silang i-bash. Sinabi ko doon sa post ko na para sa akin ay hindi dapat sila i-bash dahil una-una talagang sa panahon ngayon, kasi isipin mo na lang sila Pangulong Duterte, sila Pastor, sila Marcoleta, Jinggoy, Bato, 'di ba? Mga maimpluwensya at mga kilalang mga personalidad 'yan. At maraming mga nagmamahal na mga Pilipino sa mga taong 'yan. Pero ang tindi kung grabe sila gigipitin ng administrasyong Marcos. Kaya napapaisip din ako na baka etong apat na to, sa sobrang takot nila na gipitin ng administrasyong Marcos at sa sobrang alam mo yon, sa sobrang pag-aalala na rin nila para sa mga buhay nila at sa pamilya nila, baka yun na lang din, baka napagod na rin sila, nakakatago, napagod na rin sila sa kanilang nangyayari sa buhay nila, gawa ng isa sila sa mga nagsilwalat sa mga korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas, baka yun na lang din yung naging desisyon nila. Kaya dapat hindi rin natin basta-bastang i-bash yung apat na Marines na yan. Pero kung ako yung tatanungin, tama ba yung ginawa nila? Mali pa rin yun. Sobrang mali yun. Ibinenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Parang ganun na rin yun Ibinenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo at kinain mo kung ano yung sinuka mo. So sobrang pangit nung ginawa nilang yun. Pero yun nga, ay siguro para sa akin ay hindi na rin sila dapat i-bash din. Una-una, isa rin yan sa mga talagang matatawag natin ng mga bayani, no? At siguro kaya lang din nila nagawa yan at bandang huli pagsisisihan din naman nila yan. Pagsisisihan din naman nila yan at darating din sa punto na ma-realize nila na mali yung kanilang ginawa. Kaya ako sa inyo. Pero depende na lang, kanya-kanya tayo ng pag-iisip, pero sa akin, ako wala talaga hindi ko talaga sila binash, hindi ko sila pinagsalitaan ng pangit. Pero mapunta tayo doon kay Martin Romualdez na di umano ay opera nga ng tigto 25 million itong mga 18 ex-marine. Grabe, no? Ang tindi. Pero mo, pera natin yun. Hindi nila pera yun. Diba? So ganun-ganun na lang nila gamitin yung pera na pinaghirapan natin ng ilang taon. Lalong-lalo na ng mga OFW hero abroad na para lang, alam mo yun, yung para lang, sa totoo lang, eto sinabi ko na to ng paulit-ulit sa inyo, hindi lang ang pamilya ng mga OFW ang nakikinabang sa mga tax na binabayaran nila, kundi pati rin tayo. Lahat tayo nakikinabang. Tax ko, tax mo, tax nila, tax ng iba, lahat yan nakikinabang ang buong Pilipino. Kaso nga lang, paano natin mapapakinabangan ay nasa bulsa na ng mga kawatan. Pero paring Martin, PM is Dakya. Putang ilang yan. At dito na nga tayo mapunta mga banateros dito sa hindi lang isa, kundi dalawa ang Judas sa kampo ng mga Duterte. Kamakailan lang po binilad ko po yung Judas. Una-una ang Judas sa kampo ng mga Duterte na ikakagulat natin soon kapag ito ay inireveal na ng mga Duterte. Pero may isang Judas na siya mismo ang nagpapakilala at di umano, ulitin ko di umano, ay ito ay si Senator Amy Marcos na hinuhudas daw si Senator Bato de la Rosa. Ito na, i-vlog ko na rin to, pero gusto ko rin ulitin na ako talaga, kaming mga Banateros Brothers, ilang beses namin pinamuka at sinabi kay Amy Marcos na hindi namin siya sinuportahan at hindi namin siya susuportahan dahil siya ay Marcos at dahil siya ay kapatid ni Bongbong Marcos. Na natin dapat talaga pagkatiwalaan. Talagang kahit nasabihin na natin na pinapakita niya na kakampi siya ng mga Duterte, kapatid niya pa rin yan, balibalik ta rin mo yung mundo, magkapatid pa rin sila. So ito nga yung balita na yon, galing at isa rin sa mga post na nakita ko kay Harry Roque na itong si Senator Bato de la Rosa ay hinuhudas. Hinuhudas ng isa sa mga nasa kampo ng mga Duterte. At kamakailan lang din may lumabas na
ano daw, dahil daw doon sa Diskaya, nakalimutan ko na yun, pero nasa post ni Cathy Binag, no, ni Ma'am Cathy Binag, di umano ay etong si Senator Amy ang humuhudas. May posibilidad din naman talaga na si Senator Amy yung humuhudas sa kanila kasi nga isipin mo, kapatid ng presidente yan. Alam naman natin kung gaano kagalit ang presidente kay BP Sara at sa iba pa, at alam naman din natin na gustong-gusto nang makuha ng ICC ito si Senator Bato de la Rosa ko. So kung wala man tayong iba kasing pag-iisipan kasi yung unang sinabi ko na hudas sa mga Duterte ay medyo lumalaylo-laylo na rin ngayon, tumatalon-talon na. So isa pang hudas kagaya ni Amy Marcos ay may posibilidad din talaga na magbigay siya ng mga tip at mga info sa mga kalabang kung nasan ang mga Duterte or kung nasan etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya ako sa'yo, shoutout sa'yo Senator Robin Padilla. Please lang. Please lang. Please lang, Senator Robin Padilla. Huwag kang magtitiwala kay Senator Amy Marcos. Alam ko naman na hindi ka tanga at isa ka sa mga talagang grabe, namamayagpag ka ngayon, sobrang talino mo, sobrang daming humahanga sa'yo dahil talagang lumabas ang katalinuhan mo bilang isang senador. Pero please lang, Senator Robin Padilla, huwag kang magpapaniwala kay Amy Marcos. At pwede ba, huwag mong sasabihin na ang future Vice President ni BP Sara Duterte ay si Amy. Hindi ka pa ba nadadala? Nabudol na tayo. Tigil-tigilan mo na yan, Senator, ha?